Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Doc Ed Padama at ngayon pag-uusapan natin sa wikang Taglish or Tagalog-English yung tinatawag nating paraan ng pagsusulat ng thematic literature review. So ang literature review ay karaniwang nakikita nyo sa ikalawang kabanata ng inyong research at ito yung tinatawag ninyong RRLS o Review of Related Literature and Study. Pero ang paraan ng pagsusulat ay yung tinatawag nating thematic. So ano ba yung thematic? Ano yung mga bahagi nitong tinatawag nating thematic approach sa pagsusulat ng literature review? Ang thematic literature review o ang pagsusulat ng literature review sa pamamaraan ng paggamit ng thematic approach ay ginawang ko ng tatlong bahagi at ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang introduction, pangalawa ay ang theme, at pangatlo ay ang synthesis. So sa pamamagitan nito, mas madali nyong ma-check, makikita kung yung pagsusulat nyo ba ng literature review ay naaayon o sumunod doon sa paraan ng tinatawag nating thematic approach. So ano yung introduction? Ito din ay karaniwang tinatawag na introductory statement. Kapag statement, maiksi lang siya. Ilang pangungusap lang yan. So, ang introductory statement, ang buod nito, ang outline nito, ang summary nito, ay karaniwang nagbibigay na ng idea kung ano yung goal ng research ninyo, ano yung goal ng inyong review ng literature, and then yung mga sumusunod na bahagi ay pag-uusapan natin dito. So, ulitin natin, ang introductory statement ay nagsasabi kung ano yung mababasa ng mga panel o ng mga critic ninyo dito sa bahagi ng inyong research, which is the literature review. Yung unang bahagi, dapat, ang criteria nito ay ang mga sumusunod. Yung unang bahagi, dapat malinaw at naiintindihan yung tinatawag nating paper's thesis. Ano ba yung thesis? Ito yung idea, ito yung sinasabi natin kanina na goal, na objective ng inyong study, ng inyong research. Yun ang ibig sabihin ng thesis. Ano ba ang direksyon ng inyong research? So briefly, sabihin ninyo ang direction ng research ninyo. Ito ay karaniwang makikita doon sa inyong research title. Okay? So, i-present nyo lang yon. The objective of this research is to identify the ganyan. And then, magkakaroon ng tinatawag natin transition. Ano yung transition? Mula doon sa idea or goal ng thesis ninyo, pupunta siya ngayon doon sa discussion ng review ng literature. Okay? So, yun ang pinaka role or objective ng tinatawag nating introductory statement. Then, susunod na bahagi na, kapag nagkaroon na ng transition, papunta doon sa literature review ninyo, reflect the author's rationale for the review. Author is kayo, yung nagsulat, yung researcher. Ibig sabihin ng reflect, i-present ninyo ano yung reason. Rationale refers to the reason. Anong reason? Bakit kayo nagko-conduct nitong review? Ano ang pwedeng posible na rason sa pagko-conduct o sa pagsusulat ng literature review? Number one, pwedeng to support your argument na talagang meron ngang problema. So, nagko-conduct kayo, gumagawa kayo ng literature review to support your claim that there is an issue to be investigated. Okay? Isa yon. Pangalawa, yung literature review ninyo, nagko-conduct kayo niyan, ang reason niyan ay pwedeng ipakita ninyo na meron ngang tinatawag na research gap. So, itong research gap na ito ay maipapakita nyo. Ang gap ay tinatawag nating vacuum. Maipapakita nyo yung research gap. Ibig sabihin, may vacuum sa kaalaman, sa knowledge, in terms of yung sa mga ginawang research. Ibig sabihin, wala pang nagagawang research. Yun yung tinatawag nating research gap. It's a vacuum. So, mapapakita nyo ito sa pagbibigay ng iba't ibang references dito sa literature review na ginagawa ninyo. So, ito yung ilang mga bagay na pwede nyong gamitin na rational o reason sa pagkoconduct ninyo ng review. Pwede din itong maging basihan, maging evidence na talagang merong pangangailangan na i-conduct yung research ninyo. So, meron tayong ibinigay na tatlong dahilan na pwede nyong gamitin dito sa rational, sa reason kung bakit kayo nag-conduct ng review. Susunod, ulitin ko ha, ito ay maiksi lang na pagpapaliwanag. So, pwede kayong pumili ng ilan lang doon. Pwedeng isa o dalawa para hindi siya masyadong mahaba. Next is to clarify how the data is organized. So, dito ipapakita ninyo yung pagkakasunod-sunod sa maayos na paraan ng pag-uusapan ninyo. Mamaya, i-discuss natin yan doon sa ikalawang bahagi. Paano ba ino-organize itong data, evidence na ipapakita ninyo dito sa literature review? Meron tayong gagamitin na paraan dyan para i-organize itong mga data na ito. Yung huli, make a short transition. Transition na naman, magbabago na naman siya to the content of the main body. Ito yung main body natin doon sa theme that leads to your given research topic. Yung research topic, ito na yung specific. Ano ang gusto ninyong gawin na research? So, mula doon sa main body ninyo,
magbibigay kayo ng discussion lang ito, discussion, narration, pag-uusap, pero i-organize ninyo, iaayos ninyo sa paraan na ang susundin ninyo, ilalagay na natin dito, ang susundin yung paraan ng pagsusulat ay yung tinatawag nating deductive method. So paulit-ulit nating sinasabi ito. Deductive method ay yung paraan ng pagsusulat from general to specific. Pero ang deductive method is only applicable to quantitative research. Quantitative. So kung kayo ay nagsusulat ng qualitative research, ang gagamitin yung paraan is inductive method, yung kabaliktaran naman niya. But for this particular discussion, deductive method is represented by an inverted pyramid. Bakit inverted pyramid? Mula doon sa malaki, sa taas, general, ang discussion ninyo, papunta dito sa baba, specific kasi mas maliit na yung point niya.